Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So nakaraan, ang last halaka natin sa buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yaong mga kanilang bihag. Mayroong silang pinatubos, pinalaya, yung mga walang pambayad at mayroon ding mga walang pambayad na pinaturo na lamang ang mga hindi marunong magbasa sa Madina bago sila makauwi. At marami din sa kanila ang nag-embrace, bago sila nag-embrace, minsan nagpapatubos muna at babalik Madina at saka ito mag-embrace. Ang iba naman, hindi na bumabalik sa Madina, pagkatapos yan tubusin ay nag-e-embrace na ito. So inshallah, nakuha natin ngayon yung gaya ng paksa natin nakaraan na gustong mag-revenge o magiganti ng mga tao sa Makkah dahil sa pagkasawi, pagkabigo nila o pagkatalo sa Battle of Badar. Especially yung mga namatayan, no, sila ay talagang tunay na napakasakit ng loob nila at mga nangako pa ang mga ito tulad nila Abu Sufyan at mga iba pa na hindi sila maliligo kapag hindi sila hanggat hindi sila nakaganti sa mga Muslim. Meaning kahit makapatay man silang isang Muslim bago sila maligo. So namanata sila ng ganun, no? At ganun din ang Banu Salim. Itong Banu Salim na ito, naging kakutsaba ito ng mga Quraysh laban sa mga Muslim sa Madina in Battle of Badar. So in this situation, nangangalakal pa naman ng mga ito. Dadaan sila sa Madina tulad ng mga Quraysh. So kailangan na nilang gumawa din ng kanilang paraan para hindi sila mahirapan sa kalakal dahil kapag sila ay nangalakal hanggat nandoon ng mga Muslim, so sila ay mahihirapan sa pangangalakal, mapipilitan silang humanap ng napakalayong daan. So malalagay sila sa sitwasyong mahirap. Kaya nagpasya ang mga Banu Salim na ito na atakihin ng mga Muslim sa Madina, Allahu Akbar. Aatakihin nila ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang mga Muslim. So in this situation, ang mga Banu Salim, ang kanilang katwiran kung bakit nila gustong pagpapatay ng mga Muslim, gaya ng sabi natin, malalagay sila sa kahirapan sa kalakal. Sila ay mga kakutsaba, kapartner ng mga Quraysh, pare-pareho silang malalagay sa kahirapan sa pangangalakal, hindi sila makakadaan sa Madina na pinakamalapit nilang daan at hindi na sila makakapangalakal din doon. Kaya naman naisipan nilang atakihin ang mga Muslim sa Madina upang sa ganun sakaling mapatay nila ang mga Muslim ay magbabalik ang pagiging magaan ng kanilang mga paglalakbay sa kanilang mga pangangalakal. So meaning may plano silang atakihin ang Madina. At ito ay nangyari after 1 week, after the Battle of Badar, 1 week. Meaning isang linggo pa lang, ang nakakaraan pagkatapos ng digmaan ng Badar ay nagplano ang mga Banu Salim na atakihin na ang Madina o ang mga Muslim doon sa Madina. But alam natin, gaya ng lapaksa natin nakaraan, maraming scout, maraming lookout sa labas ng Madina na nakakalat ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, may mga kampo ito. Sa labas ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa labas ng Madina, may mga kampo pa. So in this situation, hindi ka basta makakapasok dito, makakalusob dito sa Madina. Bago ka makapasok dito, malaking posibilidad na ikaw ay makikita, matitrace o mabalitaan ka agad ng mga Muslim na ikaw ay lumulusob o papunta sa Madina. Malalaman nila agad to. Ito ang hindi alam ng mga Banu Salim, no? Isa sa mga teknik ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ito. So mahihirapan kang basta pumasok dito sa Madina. So itong mga scout na ito, nagro-ronda ito gabit araw, nagpapalitan sila. May mga, meron silang mga tawag doon, department, no? Para may mga department sila. Meron silang mga kuta-kuta. So nagpapalitan sila gabit araw at nakikinig sila sa mga balita, sa mga Bedouin. Alam naman natin ng mga Bedouin, ito nga yung mga tapunan ng mga balita na kahit saan ay naalalaman nila mga balita kapag ikaw ay dumaan dito, dumaan sa kanila. Alam nila kung anong oras, anong sitwasyon, anong dahilan kung bakit kayo dumaan, saan kayo pupunta. Malalaman nila yan. Bago pa man kayo dumating sa kanila, minsan alam na nila
So, nakikiramdam din ang mga Muslim sa mga ganito. So that's why, ang mga itong Banu Salim ay hindi naman eksaktong Quraysh ito, no? Hindi naman eksaktong Makkah ang lugar ng mga itong Banu Salim na ito. So, sila mga kutsaba lang ng mga Quraysh. So, nang malaman ito ng mga scout na ang mga Banu Salim ay nagpaplano na atakihin ng mga Muslim sa Madina, yun ang sinasabi natin, no? Nakuha agad, na-trace agad ito ng mga scout ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, sinumbong ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam after makumpirmang totoo ito na gusto nilang umatake sa Madina dahil nga sila yung mga kalakal at mahirapan sila sa pagdaan ng Madina, hindi sila makakadaan dyan, mapipilitan sila malayong daan para hindi sila makita ng mga Muslim, malalagay sa kahirapan. At nalaman nilang dahilan kung bakit sila papatayin. Unang-una, sila yung mga kutsaba ng mga Quraysh. Nais nilang pagganti ang mga Quraysh. Pangalawa, yaong pangangalakal. So after makumpirma ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ito'y totoo, hinipon niya ang mga Muslim. At ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sila mismo ang sumalakay. Hindi sila ang sumalakay mga Banu Salim. Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at mga Muslim, sila ang umatake sa mga taong ito. Mismo sa kanilang lugar, pinasok sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito ay kung tawagin ang lugar na ito na kung saan natagpuan sila sa Al-Qudri. Doon sila natagpuan ang mga taong ito na kung saan pagdating sa Al-Qudri ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nalaman ito ng mga taong ito, mga Banu Salim, tumakas. Meaning tumakas sila, tumakbo. Kalak ba, gusto nilang patay ng mga Muslim. Ito na nga mga Muslim mo, sila lang pumunta. Hindi na sila pupuntang Madina. Pero bakit? Tumakas sila. Bakit? Tinapunan sila ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga puso. At actually, may nag-embrace dito bago makarating dito ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At naging alipin ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at pinalaya niya rin. Pero gustong-gusto niyang nananatili kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit pinalaya na siya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto niya sa tabi pa rin siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, paglingkuran niya pa rin ito, hindi niya iniwan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ganda nga naman ng ugali ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi mo maiiwanan to. Kung ang Allah subhanahu wa ta'ala nga napuri niya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at binagsakan niyang aya kung paano niya pinuri ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in natural phrase, di ba? Sa chapter 68 verse 4, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin adim. Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ikaw ay tunay na nagtataglay o Muhammad ng mataas at kapuri-puri na mga moral at magagandang pag-uugali. Kita mo? Mismo ang manlilikha, pinuri niya ang kanyang linikha na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya itong taong ito, isang Abyssinian, ang pangalan niya ay Yasar, yun ang kanyang pangalan. So hindi siya umalis kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Actually naman, talagang mapapatunayan natin ang gandang ugali ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ikaw nga ba naman ang ugali mo ay ang banal na Quran. Gaya na sabi ni Aisha radhiyallahu anha. At si Anas radhiyallahu anhu, pinatunayan niya ito, sa 11 years siya naglilingkod kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya ni Anas, sa loob ng 11 taon, wala akong narinig sa sugo na sinabi niya, alimbawa na lang, sabi niya, bakit mo ginawa to? Bakit hindi mo ginawa to? Bakit mo ginawa to? Bakit mo hindi ginawa to? Sabi niya, wala akong narinig sa kanya na makakasakit ng damdamin. Sabi niya, napakabait na tao ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bago dumating sa eksaktong lugar, itong ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Banu Salim, sa Al-Qudri pa lamang, nakarating sila doon, nalaman na ng mga taong ito, actually, ang Qudri, almost sakop na ng mga lugar ng mga Banu Salim, nang malaman na nila ito, may pagkakataon pa silang tumakas. At sila ay tumakas at iniwan nila ang kanilang mga ari-arihan na hindi nila ito madadala. So in this situation, kapag naiwan mo ito, dahil ito'y digmaan, ito ay magiging samsam ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alam natin, kapag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nakipagdigmaan, nananatili muna siya ng 3 days doon sa lugar kapag siya'y nagwawagi. Para ano? Wala naman siyang ililibing dito. Yung mga samsam, bago umuwi ay ipagpaparti-parti ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam after makuha niya ang 1/5 para sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, ang nakuha nilang kamelyo dito, 500 camels ang nakuha nila. Mahal ang camels, no? At magagara ang mga camels ng mga tao nun. So 500 camels ang mga sumama rito ay nagkaroon ng parting dalawang kamelyo, bawat isa sa kanila, sa mga sahaba. Alhamdulillah. So, sila ay nagwagi sa digmang ito dahil sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Muli ay tinapunan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng takot sa kanilang puso. Yan ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala na speciality kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Isang buwan pa lang, halimbawa, maglalakbay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, isang buwan pa lang, papunta sa inyo, sa mga kaaway. Kapag nabalitaan nyo ito, tatapunan na kayo ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa ganito ay kayo ay tatakbo, tatakas. At kung kayo ay lalaban, ito ang dahilan kung bakit magagapi ang isang tao, matatalo o mamamatay dahil sa kaduwagan, takot. Alam natin, malaki ang kahalagaan ng matapang at duwag sa isang paglalaban. Kasi kapag naduduwag ka, malaking posibilidad mo na tumakbo ka o mamatay ka. Kapag matapang ka, malaking posibilidad na makapatay ka at hindi ka tatakbo. Yun ang kaibahan ng matatapang at mga duwag. So pag tinapunan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng takot sa iyong puso, magiging duwag ka, ay mas mainam pa nga ang tumakbo na lang sila at tumakas dahil paglalaban sila. Yan ang dahilan para lamang mga matay sila. Bakit ba kaya ang mga taong ito, no, kapag hindi mananampalataya, ay mas pinipili nila ang iligtas nila ang buhay nila? Meaning ayaw nilang mamatay. No? Ang dahilan namang, maraming dahilan kung bakit ang tao ay natatakot sa pakikipagpatay, no, digmaan. Maraming dahilan. Pero ang pinakapangunahing dahilan, alam natin kapag hindi ka mananampalataya, ay yan nagduduwag sila dahil sa pagmamahal sa dunya. Yan ang talagang totoo dahil ayaw nilang mamatay. Ang mga taong hindi mananampalataya, mahal nila ang mundong ito eh. Ayaw na nilang mamatay. Mahal nila, may pamilya sila, may asawa, may anak, may kayamanan. Abay, ayaw na nilang mamatay. Yan ang gusto ng mga hindi mananampalataya. Yaong pagmamahal sa dunya, pagmamahal sa asawa, anak, pamilya, kayamanan, pagmamahal sa mundong buhay. Eh, pagpatayan nga naman, kung mamamatay ka, maiiwan to, dahil sa ayaw mong mamatay, mahal mong mundo, marami sa kanila ang naduduwag, tatakas at tatakbo na lamang. Hindi katulad ng Muslim, ha? Ang Muslim hindi mo mapapatakbo. Ito nga, nakaraan, nakita natin, mag-ama na yung nakaraan, ha? Ayaw pa ng pagbigyan ng anak ang kanyang ama, nakikiusap na, patayan to. Pero sabi niya, mas kailangan ko ngayon to, ama. Gusto ko, sabi niyang, mapaglingkuran ng Panginoong Allah. Gusto ko ng paraiso. Ngayon lang ako hindi sunod sa iyo. Alam mo, masulo rin ako sa iyo. Kita mo ha, patayan ha. Pero para kapag hindi mo sinama, parang naghihinakit, parang wala sa kondisyon, masama ang loob, masakit ang loob. Parang maglalaro lang ng mga bola o basketball o baseball o football eh. Hindi, patayan. Pero kung ito'y gagawin mo sa mga hindi mananampalataya na huwag ka muna sumama, ay tuwang-tuwa siya. Pag sinabi mong huwag ka muna sasama. Pero sa mga Muslim, hindi. Parang malungkot sila pag hindi sila nasama, pag pinawi sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bagamat wala sa tamang edad, parang malungkot sila. Dahil bakit? Hindi nila mahal ang mundo. Yun ang kaibahan ng mga mananampalataya. Hindi nila mahal ang mundo, mas mahal nila ang kabilang buhay. Kung kaya naman hinahangad nila na sila ay mamatay sa labanan, kaya ang tatapang nila. Bakit mo pa masasabing duwag ang mga Muslim na kapag nakipaglaban ay ang kanyang layunin ay mamatay? Oh, paano magiging duwag yung gusto niyang mamatay? Dahil gusto niya makamit ang paraiso. That's why hindi magiging duwag ang isang taong naghahangad na makamit niya ang paraiso dahil gusto niyang mamatay. Hindi katulad talaga ng mga nagmamahal sa mundo ay talagang tatakas at tatakbo ito dahil maiwasan lamang niya ang kamatayan. So in this situation, nakuha ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga samsam dito at tumakas ang mga Banu Salim. Of course, magkakaroon na ito ng takot sa mga Muslim. Naisipin lang mga ito. Talagang matatapang ang mga Muslim. Di pa nabalitaan pa lang ang plano natin, nakatake na sila. Mapupwersa at malalakas na. Ito na ang kanilang mga sapantaha sa kanilang mga sarili. In the Battle of Kainuka, before the Battle of Uhud, marami ang nangyaring mga pagsalakay na nangyari sa mga kamusliman at mga kaaway ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially mga Quraysh at mga kasama ng mga Quraysh sa mga hipokrito rin, no? Alhamdulillah. So, ang pag-atake sa Banu Kainuka, ito ay buwan ng Shawwal. After magbalik ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga Muslim sa Madina, siguro ang nakaraan dito, alanos best 3 or 3.5 weeks after Badar, after the Battle of Badar. Yung kanina, 1 week lang, no? After Battle Badar. Nung makabalik sila sa Madina at nangyari naman ang invasion o pagsalakay sa Banu Kainuka, 3 weeks or 3.5 weeks pagkatapos ng Battle of Badar. Of course, ito ay 2 after Hijrah pa rin, no? Alhamdulillah. You know, itong Banu Kainuka, ito ay isang pinakamalaking tribo ng mga munapik. At ito ang unang-unang tribo sa mga munapik ang pinalayas ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang lugar. Actually, there are many tribes, maraming tribo ang mga Hudyo o mga munapik sa Madina at maging sa labas ng Madina. At that time, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon niya, may tatlong talagang lugar na ito'y pinakamalaki at sikat na sikat sa mga Hudyo at mga hipokrito.
Ang unang-unang, pinakamalaki ito, pinaka-biggest tribe, itong Banu Kainuka. Ito ang unang lugar na palalayasin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga Hudyo. Alamin natin ang reason, inshallah. Pangalawa, ang Banu Nadir. Susunod yan at mga Banu Qurayza. Ang lahat ng ito ay tataboy ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at may mga ngamatay dito. Unahin natin ang Banu Kainuka dahil ito ay mga taong na gustong magtaksil sa kanilang kasunduan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, ang lahat namang ito sumira sa kasunduan, sa kanilang kasunduan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung magtatag sila ng kasunduan na sila ay magtutulungan sa mga taong gagawa ng kabuktutan sa kalupaan, ipagtatanggol nila ang mga naaapi. Lahat ng kanilang usapan ay sinira ito ng mga Hudyo na ito. Unahin natin ang Banu Kainuka muna. Okay? Ang kanilang kasunduan, alam natin, magtutulungan, pigilan ang mga gawa-gawa ng kabuktutan sa kalupaan, ipagtanggol ang kanilang mga lugar, ang mga inaapi, magdadamayan, ibig sabihin, at hindi mag-aaway at maglalaban. Yan ang kasunduan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga Hudyo na mga ito. At ang mga Muslim ay hindi sumira dito sa kasunduang ito. Sila lamang ang mga sumira sa kasunduang ito. Paano ba sila sumira sa kasunduan ng mga ito? Okay? So, unang-una, ang kanilang paninibugho. Dahil sa paninibugho, maraming bagay na nibugo sila na hindi nila matanggap. That's why nanakit sila ng dila, lantaran, at mga physical man. Nananakit sila. Even na kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, dila, nananakit sila sa mga salita. Talagang makikita mo ang pambabastos nila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa mga sahaba. At may mga puntirya sila na kapag sila nakikisama sa mga sahaba, gusto nilang pag-awayin to. Mayroon ngang mga sahabang hanggang nagawa nilang mag-away dahil sa kanila, mga pag-uudyok. So, ganito ang mga ipokrito na ito ng mga Banu Kainuka. So, itong Banu Kainuka kasi, kaalyado nila ang mga Quraysh din. Yan itong mga Hudyong to, kaalyado nila ang mga Quraysh. Itong mga ipokritong to, kaalyado nila yan. Okay, so unang-una ito'y kaalyado nila. Ang mga Quraysh ay nabigo sila. Nanibugo sila, masakit ang loob nila. Pangalawa, gagawin na lamang siya ng mamuno sa Madina, itong si Ubay bin Salul, Abdullah Ubay bin Salul, sumakanya ang sumpa ng Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi natupad yun, lalo silang nanibugo. Dahil sa pagwagi ng mga sahaba at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Battle of Badar. So lalong hindi ito matutupad, malabong maghari na doon si Abdullah Ubay bin Salul, na bagamat siya na sana ang mag-aari doon, no? Siya na sana ang mag-aari doon. So in this situation, nanibugo na naman sila, pagdagdag pa nanibugo. At isa pa rito, hindi nila basta magawa yung gusto nila sa Madina. Nasakal sila dahil sa batas ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nila magawa ang kanilang mga gustong gawin. At ang malaking palengke nila, alam natin, may malaking palengke, ang Banu Kainuka, natalbugan ng palengke ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning tumumba, napataob ito ng palengke ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nagtayo din ang Prophet sallallahu alaihi wasallam dahil ang dahilan hindi na magtitinda ang mga Quraysh sa kanila, walang kalakal na darating. Kaya gumawa na rin ng palengke ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at pinairal niya ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tagduwa siya kay Allah subhanahu wa ta'ala na palagoy nito at dininig siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So tumumba ang palengke ng mga Banu Kainuka, itong malaking palengke na talo. So another na naman ito na paninibuggo sa mga kamusliman. At maraming kadahilanan kung bakit sila ay masama at masakit ang loob nila sa mga Muslim, especially kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, ang pinakamasakit sa kanila ay nung mabigyang victory ang mga Muslim talaga sa Badar. Yan ang pinakamasakit na nangyari sa kanila at nabigo ang kanilang mga kalyado na mga Quraysh. At isa pa rito, napansin nila nung hindi pa dumating ang Islam sa kanila, yung pagmamaalan ng Khazraj at Aus, dating magkaaway yan ilang taon na pag-aralan natin nakaraan. Pero ngayon nakita nila yung kanilang pagdadamayan, pagmamahalan, higit pa sa magkapatid sa dugo Kaya nakita nila yan, lalo silang nagseselos, nagtatampo, dating magkaaway. Ngayon kung magmahalan, talagang nagmamahalan, parang talagang tunay na magkapatid, nagdadamayan. So nakita nila ito. Lalo silang nagselos at nagtatampo. Kaya ang gusto nila, pag-awayin nga nila ito. Paalala yung mga Battle of Buat, yung mga maraming namatay sa kanila magkabilaan, nang sa ganun ay mangyari sa kanila. Kapag naalala, magsumbatan, mag-away, actually ginawa sa kanila ito Mamaya, inshallah, dakuhin natin yan. So ito ay dating matinding magkaaway ang Aus at Khazraj na ito na kung saan nang mag-Muslim na ay nakita nila talaga ang pagmamahalan, pagdadamayan ng mga ito na parang walang nangyari sa kanila sa nakaraan. Kaya napakaraming patong-patong na mga tampu, mga selos, inggit kung bakit nanibugko
ang mga Hudyo na ito na mga ipokrito. So dahil dito, ang paninibugo ng mga ito ay dito nagmula yaong mga hindi na mapigilan ang kanilang sarili na manakit ng dila in public at maging ang mga kamay. Mamaya may sinaktan, hindi naman sinaktan pero gawa ng kamay. Talagang nahubot-hubad ang babae dito dahil sa gawa ng Hudyo, subhanallah. No? So talagang lantaran na silang nananakit ng kanilang mga dila kahit na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Sas ibang Kais, ito yung pinuno ng mga Banu Kainuka. Isa itong matandang namumuno sa Banu Kainuka. No? So nakita niya ang grupo ng mga Muslim. Nagkukwentuhan, mga Aus, mga Khazraj, nag-embrace, nagmamahalan, pagkakapatiran. So kumuha siya ng isang tao at sinabihan niya, puntahan mo sila at maupo ka sa kanila at i-remind mo yung Baitul Buat sa kanila. Kasi pag na-remind niya yung kanilang mga magulang, kanilang mga pinuno, pinagpapatay ng Aus sa mga Khazraj, so magsisimula ditong maaaring umalsa, mag-init ang ulo. So iyon ang sa pantaha ni Sas. So in this situation, pumunta yung taong kanyang inutusan at sinabi niya ngayon. Iniremind niya ang Baitul Buat. Dahil sa iniremind niya ang Baitul Buat, umiral yung mga pag-ugaling jahiliya. So nagsumbatan ang magkabila, Aus and Khazraj, nag-init at nagkagulo. So meaning, sino ang nagudyok na magkagulo? Si Sas, isang Hudyo na ipokrito na mumuno ng Kainuka na sinasabay siyempre ng udyok ng syaitan. So in this situation, nalaman ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dagli siyang pumunta ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa nagkakagulong Muslim kasama ang ilang mga sahaba. So sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayo ay namumuhay pa rin pilit sa panahon ng jahiliya, meaning kamangmangan. Na gayong ako ay ipinadala na sa inyo bilang sugo ng inyong Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung saan pagkatapos nito ay hindi nararapat sa inyo ang magsitalikod sa kanyang relihiyon. At pagkatapos niya kayong gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ko, ginawa niya akong kasangkapan, meaning instrumento, ginabayan kayo sa matawid na landas, iniligtas kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kawalang pananalig. Inilagay kayo sa pananalig. Nung kayo nasa dilim, inilagay kayo sa liwanag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kayo ay magkakapatid na ngayon. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pananampalataya. Magkakapatid na kayo sa pananampalataya. At ang tunay na magkakapatid ay sa pananampalataya at tunay na magkakaibigan ay sa tunay na pananampalataya, kaya hindi kayo nararapat mag-away. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat kayo nagdadamayan, nagmamahalan dahil kayo ang higit na magkakapatiran sa pananampalatayang Islam. In this situation, na-realize ng mga ito, Aus Khazraj, o nga, sabi niya, tama ang sugo. Naudyukan tayo ng syaitan. At naudyukan tayo ng mga taong gustong gumawa ng mga kaguluhan sa atin. Na-trace nila yun, nakuha nila. Na mayroong umupo kasi sa kanila na parang may nag-utos at i-remind ng buat at nag-alsa sila, nag-away. Kaya sabi nila, mayroon ding gumawa na tayo ay parang pag-away-awayin. Sabi ng mga ito. So in this situation, ang mga sahabang ito, nagsiuwi sila, nagyakap, nakita ulit ito ng mga ipokrito, may nakakita, nagyakapan, na talagang tunay na nagmamahalan, at sila ay umuwi ng napakaligaya, napakasaya, at handang sumunod kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So isa sa hipokrito ay tumayo, ito na. Hindi na naman matiis, paninibugo. Isa sa mga hipokrito ay tumayo. Dahil sa paninibugo, sabi niya, O Muhammad, kita mo ha, tawag nila Muhammad ha, O Muhammad, sabi niya, huwag mong sabihin, sabi niya, na ikaw ay nagtagumpay laban sa Quraysh sa Badar, sabi niya. Kung ikaw ay nagtagumpay laban sa mga Quraysh, laban sa Badar, sabi niya, huwag mong gawing hanga lang yung sarili. Subhanallah. Huwag mong gawing hanga lang yung sarili, sabi niya. Dahil, kung ang nakatagpo mong mga kalalakihan ay katulad namin, makikita mo ang hinahanap mo. Subhanallah. Pero alam natin ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung siya lang ang dinuduru-duruan mo at binabastos-bastos mo, na tulad ng ginawa na ito sa Makkah, hindi niya ipinagtatanggol ang kanyang sarili. Hindi siya nakikipag-away, nakikipaglaban, maliban lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang sabi ni Aisha radhiyallahu anha. Hindi niya ipagtatanggol. Tulad nito, binabastos sa dila, minsan duduru-duruan pa siya, sa Makkah, daming pananakit. Hindi niya ipinagtatanggol ang kanyang sarili para makipag-away. Pero pagdating, sabi ni Aisha radhiyallahu anha, pagdating sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang reliyon ang hinamak mo, o kanyang mga kasamaan, basta part of religion, wala kang makikita ang kasingtapang ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, at napatunayan sa Baitul Badar ito ni Ali radhiyallahu anhu, na kung saan sinabi niya, wala akong nakitang taong pinakamatapang sa digmaan ng Badar maliban kay Prophet sallallahu alaihi wasallam.
Pero pag ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ito ay siya lang ang ginagawa ng masama, pananalita, hindi siya nakikipaglaban, nakikipag-away kung sa kanya sarili lang, maliban lamang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation, ang mga ginagawa na ng mga munapik kay Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga Muslim, no? Sa mga Muslim, sila iyaong mga nananakit sa dila, sila yung nananakit sa mga kanilang kamay, gusto nilang pagawain ang mga Muslim, meaning naghahasik sila ng mga hindi pagkakasundo, pagkakahidwaan sa mga Muslim, nag-iimbento din sila ng kasinungalingan, nang sa ganun ay mag-away-away din ang mga Muslim at ang mga iba ay panghinaan ng loob sa pananampalataya at inaakay nilang tumalikod sa pananampalatayang Islam, magbalik sila sa dati nilang relihiyon. Subhanallah. So, in this situation, kitang-kita na ang kanilang mga paninibugo. Nagsisimula ng hindi na mapigilan, makontrol ang kanilang sarili upang mailantad lamang ang kanilang mga inanakit, sakit ng loob, ngunit ang totoo ay lumantad ang kanilang pagkahipokrito sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itong Banu Qaynuqa, ito ay kilala sa mga paggawa ng mga panday. Sa mga panday. Kaya ang mga ito ay kompleto sa gamit eh. Mahuhusay ang mga gamit nila. Maging sa bahay, maging sa mga digmaan. Mayroon to 700 eh. Yung 700 warriors sila magagaling. Kompleto sa gamit. Pati yung mga silyado sa katawan, helmet sa ulo, kompleto, matatalim ang mga espada ng mga ito. So meaning, kompleto sa gamit. Eh, sila ba naman ang number 1 na gumagawa sa mga ito, no? Doon sa Madina, itong mga hipokrito na ito. So in this situation, naging mabalasik ang mga taong ito dahil sa kanilang mga kagandahan ng gamit, karangyaan sa mga gamit, sa mga taong iba, naging mabalasik sila sa panahon nila noon. At sila ay kinakatakutan dahil mapersa, magaganda, magagara, mapupersa at malalakas ang mga tao to, magagarang kanilang mga instrumento, kagamitan sa pakikipagdigmaan. Kaya naman marami silang taong inaapi, inahamak ang mga ito. Maging ito man ay babae, lalaki, bata man o matanda, wala silang pinipili ang mga Banu Qaynuqa na ito. Isa sa kinagalit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung ang babae ay gawin makubaran ng buo talaga. Walang saplot ang babaeng Muslim. Dito nagalit ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya na sabi natin, kapag Muslim na, maliban sa sarili ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, part of Islam, magagalit talaga ito. Paano ba ang insidenteng ito? Mayroon kasing Hudyo na nagtitinda ng ginto at ang isang babaeng Muslim ay gustong bumili ng ginto. Pero sabi ng Hudyo, mabibilihan kita kung sabi niya kung uhubarin mo yung kasuotan mo. Meaning magpakita ka ng katawan o ulo o muka. And utos na ang hijab noon. So sabi niya, at tradisyon naman talaga nag-hijab ng mga babae. Hindi pwede sabi niya, ito ay aming obligasyon na gawin, dapat gawin. Hindi kita pabilin ng ginto, sabi niya. So ang babae umupo, na iniisip na magbago ang isip ng nagtitindang Hudyo. At ang Hudyo ay umikot at itinali niya o sinabit niya ang kanyang damit. That's why nung tumayo ang babaeng Muslim, nakumaran siya. Wala siyang saplot all the way down. So dahil dito ay sumigaw ito ng saklolo. Naipit yung kanyang nataranta yung babae, tinakpan niya yung katawan niya sa kanyang kamay at nagsaklolo o humingi ng saklolo, ito ay sumigaw ng sumigaw at narinig siya ng isang Muslim. Nang marinig ito ng isang Muslim, nakita niya na ang babae ay nakahubad. Siyempre, kilala niya ito, Muslim. So ang ginawa niya, kinuha niya yung damit at ibinigay sa babae, tinapal sa babae at pinuntahan niya ang Hudyo. At ang pagkatapalapit niya sa Hudyo, pinutulan niya agad ng leeg ng Muslim. So meaning pinatal niya yung Hudyo. Hindi rin pinabayaan ng mga Hudyo na ito'y makalabas, lugar ito ng mga Hudyo. Pinatay din ang lalaking Muslim na ito. So meaning, ang dahilan kung bakit nangyari patayan ay dahil sa Hudyo. Pero dahil sila ay may kasunduhan, hindi inatake ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga Hudyo para patayin. Bawal yun eh. May kasunduhan sila eh. Hindi pwede sumira ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi sila mag-aaway. So ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang ito ay mabalitaan niya, pinuntaan niya ang mga Hudyo, ang mga Banu Qaynuqa. At sinabi niya na isinusoli ko na ang kasunduhan sa inyo. So meaning putol na ang ating kasunduhan. So dahil sa putol na ang kasunduhan, ano mang gustong gawin ngayon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magagawa na niya, wala na silang kasunduan. At ito'y tinanggap ng mga Hudyo. So in this situation, naghiwalay sila. Wala nang kasunduan. So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasama, dahil ang mga kasama niya naghihimutok eh. Talagang lalo si Umar ibn Khattab, kahit mag-isa lang yun, gusto niya patayin lahat yun eh. So sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hintayin natin ang utos ng Allah.
subhanahu wa ta'ala. Hintayin natin revelasyon. Ayaw nang umulit ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa nangyari kay Abu Bakar at saka niya na silang umiyak. Hintayin muna natin, sabi niya, ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So naghintay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam until finally, pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na atakihin niya ang mga hipokrito to. Pinahintulutan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na atakihin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga kasamaan ang lugar ng Banu Qaynuqa, ang mga Hudyong ito. At ang may hawak ng bandila dito ay si Hamza, Ibn Abdul Muttalib, ang tiyuhin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nang malaman ito, atake, nang malaman ito ng mga Banu Qaynuqa, mga Hudyo, nandun sila sa kanilang kuta, okay? Tinapunan sila ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na naman. Tumutulong Allah subhanahu wa ta'ala kapag nalaman talaga ng kaaway, tatapunan sila ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala sa puso nila at maduduwag. Itong Banu Qaynuqa, pinakamalaking lugar to. Kapag isinara nila ito, hindi ka makakapasok dito. Yung kanilang fortress mataas, yung parang kastilyo. Alam niyo yung mga pinikulang nasa taas yun, doon sila nakikipaglaban, may mga pana, hindi mo sila basta masibat doon, mabaril, nakatago sila sa fortress sa taas. Mataas yung fortress, hindi ka makaakyat. Maliban na lang siguro kung may hagdanan kayo. So hindi ka naman siguro makaakyat doon kahit may hagdanan ka kung may nakaabang sa taas, nandun sila. At kapag sinilyado ang mga pinto, hindi na kayo makakapasok doon. Ang diferensya sa lugar na ito, ang kakulangan dito, ay walang pagkain makukuha sa loob tulad mga puno, mga prutas. Meaning kung ano lang pagkain, pag naubos, wala na. Wala rin silang ilog o batis sa loob. Pag walang tubig, wala na rin. So in this situation, nang malaman ito ng mga Banu Qaynuqa, isinarado nila ang mga ito na alam nilang hindi sila makakapasok dito, ang mga kamusliman. So ang ginawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil alam niyang walang pagkain makukuha sa loob, walang prutas na parang gubat o walang ilog, sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang aalis sa labas ng lugar na ito hanggat hindi sila mamamatay sa loob o hindi sila susuko sa atin. Meaning, ang diskarte ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung hindi sila susuko, wala silang kakainin. Mamamatay lahat sila, bata man, matanda, babae, lalaki. Mamamatay silang lahat. Pero dahil hindi nila makakayanan yan, the responsibility, mas malaking porsyento na lalabas at susuko na lamang. Kaya sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manatili tayo at magtimpi sa labas na ito hanggat hindi mangyari ang 200 o alin sa 200. So in this situation, almost 15 days na sila doon. 2 weeks na. Pero dahil sa wala ng pagkain ng mga Banu Qaynuqa, wala na rin silang maiinom, hindi nila maatim na mamatay ang kanilang mga asawa, babae, mga anak. So meaning nahabag pa rin sila. At sila ay sumuko, lumabas kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning sumuko sila. So in this situation, pinatali ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga 700 warriors sila. Ay, kasi delikado, magagaling to. Kaya ang ginawa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinatali muna lahat ng mga warriors. Okay? At maghihintay ng pasya ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong dapat gawin sa mga ito. At ang mga babae, nandun malaya at mga bata. Okay? Pero pinakain sila at pinainom. Alam mo naman ng mga Muslim kahit nakatali, pinakakain at pinaiinom sila. Maganda, mabuting mapakikitungo pa rin ang pinakita ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil alam natin, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang yan nakikipagtigmaan. Gumagawa yan ng da'wa. Nagdada'wa pa rin yan. Mas binibigyan niyang priority makapasok sila sa Islam bago man sila atakin o pagpapatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam o palayasin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, nakatali ang mga warriors, pinakakain naman malaya, babae, mga bata, nandun sila. Sila yung mga bihag, meaning samsam ito, prison of war ng mga kamusliman. In this situation, ang mga ibang hipokrito, si Ubadah ibn Samit ay Muslim na. Ito si Ubadah ibn Samit ay talagang matalik nilang kaibigan to ng mga hipokrito sa panahon nila. At hindi lang yun, kahit anong tulong ang gusto ni Ubadah ibn Samit, binibigay ng mga hipokriting to. Kaya naman, naisipan nilang pumunta kay Ubadah ibn Samit. At ito'y nasa harapan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang puntaan nila si Ubadah ibn Samit radiyallahu an. Sabi nila, Ubadah, ay hindi naman to mga Banu Qaynuqa, kaya hindi siya kabilang sa mga tinali. Ito'y mga Hudyo rin. Magmamalasakit sa mga Banu Qaynuqa. Pinuntaan si Ubadah ibn Samit. Sabi nila, Ubadah ibn Samit radiyallahu an. Noon sabi niya, alam mo, na kami ay tumutulong sa iyo. Ano man ang gusto mo, ibinibigay namin. Sabi niya, ngayon naman kami ang makikiusap sa iyo. Pakawalan niyo ang mga nasa loob. Ano sabi ni Ubadah ibn Samit? Sabi niya, Rasulullah, sabi niya, naririnig niyo ito at naririnig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibinabalik ko na ang awliya ko sa mga taong to, sabi niya. Hining wala na akong pakialam sa mga to.
Ibig sabihin, kahit tinulungan noon pa yun, hindi pa Muslim, ngayon Muslim na si Ubada, sabi niya, pinuputol ko na ang aking ugnay sa inyo o pagiging awliya, meaning mga sabi natin kaibigan, kaalyado, tagapangalaga, tagapagtingkilik, etc. o kaibigan, pinuputol ko na yan. Rasulullah, yan, naririnig mo, saksi kayo, ya Rasulullah, saksi Allah Subhanahu wa ta'ala, pinuputol ko na. Meaning wala akong pakialam sa kanila. So in this situation, dismayado ang mga hipokritong ito. Ay, walang pakialam si Ubada, pinutol ang kanilang ugnayan So punta naman sila kay Abdullah Ubay bin Salul. Hipokrito. Ganon din ang sinabi nila kay actually may ayang bumagsik dito kay magandang aya. Bago natin tuloy kay Abdullah Ubay bin Salul. Nung sinabi ito ni Ubada ibn Samit, pinuri siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng natural praise. At siyempre, lahat ng gagawa sa kalintulad nito, kasama sa ayang ito. Yung aya sa chapter 5:56, kapag ikaw ay nag-embrace ng Islam, pagkatapos, dati mo silang kaibigan, matalik na kaibigan, tinutulungan ka, talagang magkakaibigan kayo matalik, pero lumaban sila sa Islam. Nung sila'y lumaban sa Islam at kinakausap ka para bigyan ng pabor dahil kumalaban sila, utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwag pakitunguan ang mga taong kumakalaban sa Islam na makatarungan at mabuti. Meaning kalabanin sila. Maliban sa mga hindi kumakalaban, pakitunguhan silang mabuti at makatarungan. Minamahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga gumagawa ng makatarungan. So, kabilang dito yung mga nagbalik Islam o mga nag-Muslim, dating kaibigan, matalik kaibigan, nang lumaban sila sa Islam, nang lumalapit sila mga pabor na ganito at hindi mo pinigyan dahil pinutol mo line sa kanila, hindi mo sila kaibigan dahil lumalaban sila, kasama lahat dito yan. Anong sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim, chapter 5, verse 56. Wa man yatawallallaha wa rasulahu walladina amanu fa inna hisballah humul galibun. Humul galibun. Ang sino mang gawin niyang tagapagtangkilik ang Allah at ang kanyang sugo at gawing tagapagtangkilik, meaning ang mga sumasampalataya, sila ang yung mga awliya, bilang mga wali, kung gayon sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang mga pangkat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ay magtatagumpay. Meaning magtatagumpay ka. Nasa pangkat ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saan ang tagumpay? Either in this dunya and also in the akhirah. Kapag gaganyan ka, bibigyan kang tagumpay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala dalawa. Isa dito at isa sa kabilang buhay. Now, dako tayo kay Abdullah Ubay bin Salul. Punta naman itong mga hipokritong to. Gusto magmalasakit sa mga bayan o kainuka, dito kay Abdullah Ubay bin Salul. Ito rin, balasubas ito, itong taong ito. Kapag kaharap ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, parang sino lang yung kaharap niya ng propeta, kaharap niya. Kung ituring niya ito, parang napakataas talaga ni Abdullah Ubay bin Salul. Piling niya talaga, hari pa rin siya. Bagamat hindi natuloy. Ito ang kanyang kasaysayan ng puntahan siya ng mga ito. Sabi na, Abdullah Ubay bin Salul. Kung anong sinabi nila kay Ubada ibn Samit, ganun din. Kami ay tumutulong sa iyo, ano man ang gusto mo. Hanggang patayan, tumulong kami. Anong pangangailangan, nandiyan kami. Hindi ka namin pinabayaan. Kami naman ang hihingi ng tulong sa iyo. Sabihin mo kay Muhammad na palayain niya ang mga bano kayo kanay tinali sa loob ang mga mandirigma at ang nandun mga bata, matanda, babae nandoon sa loob. So pumunta si Abdullah Ubay bin Salul. Alam mo nang makita niya mga sahaba, yabang to pakawalan niya, sabi niya mga taong dyan. Ayan kita mo, ang trato niya parang hari Pag hindi niya pinakawalan yan, ako magpapakawala. Tumayaw sa Saba, sabi niya, gawin mo, nang nakita mong nanap mong mamatay ka, sabi niya. Nang marinig niyang mamatay, tumigil. Pumunta naman siya kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Muhammad! Tawag niya, Muhammad! Pero nag-embrace sila. Kita mo mga estilo nila, nag-embrace itong mga tunakaran, di ba? Pakunwari nga lang. Ang sinabi niya, hindi man usugo ng Allah Hindi, Muhammad! Sabi niya. Sabi niya, bakit hindi mo pakawalan ng mga taong yan? Sabi niya, na walang kalaban-laban, tinali mo ng ganyan. Pakawalan mo na sila, sabi niya. So, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay hindi ito kumikibo. Alam mo, sabi niya, Muhammad, kapag hindi mo pinalaya yan, nakikita ko para magkakaroon ng pangitain Yan pa pangitain. Sir, di ba? Magkakaroon ng para may nakikita kong pangitain kapag hindi mo pinalaya yan. So, hindi kumikibo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, sabi niya, hindi ka kumikibo, sabi niya, baka may mangyaring hindi maganda sa'yo. Kita mo, anong klaseng pag-embrace ang ginawa ni Abdullah bin Salul? Sumakanya sumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi niya, baka makita mong hinahanap mo. Pag di mo pinakawalan yan, hindi pa rin kumikibo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang ginawa niya, sinakmal niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kita mo? Sabi niya, anong ginagawa mo sa akin? Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam mo naman ang propeta,
sallallahu alaihi wasallam. Pag sila sinasaktan mo, hindi lumalaban yan. Sabi niya, anong ginagawa mo sa akin? Bitiwan mo ako. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, pakawalan mo yan. Ba't alam natin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, abang nagsasalita si Ubay, pakawalan mo, tinutulong sila sa akin, tinulungan nila ako, ganito, balang nagmalasakit sila sa akin. Nag-Muslim na ito. Inunawa siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pero ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, dininig niya ito, papakawalan niya. Kung may benefits, tandaan ninyo, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nakiusap ka sa kanya, at may benefits, pakinabang, gagawin niya, ibibigay niya ang gusto mo. Tulad dito, ibinigay niya kay Abdullah Ubay bin Salul na ang taong ito ay pakawalan lahat. Meaning hindi na, tanggalin siya tali. Pero anong benefits? Ang benefits dito, hindi alam ni Abdullah Ubay bin Salul na bibigyan ng 3 days ang mga taong ito, hakutin lahat ng madadala at lumayas sa Banu Qaynuqa. Ganun ang benefits, hindi alam ni Abdullah Ubay bin Salul. Pinakawalan, tanggal na sa tali, pero ang layo ni ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang benefits dito, pakakawalan na nga, pero palalayasin niya sa lugar. Kung nakatali nga naman, paano lalayas yun? At dalin na nila lahat ang gusto nilang dalin. Within 3 days. Pati amba ng mga pintuan nyo, mga amba ng bintana nyo, dalin nyo lahat. Within 3 days, lahat na maiwan, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa amin. Nasa labas yung kanilang pananim. Yung mga taniman, paano bubuhatin yung mga puno nila, mga datiles, mga etc. Wala doon sa loob, nasa labas. Paano mo bubuhatin yun? Automatic yung kalupaan yan, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, yung mga fortress nila, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mamaiwan dyan, kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Basta 3 days, dalin nyo lahat ang madadala nyo. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At muli ay nakiusap na naman sila kay Abdullah Ubay bin Salul. Na huwag silang paalisin ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In this situation, na makiusap muli itong hambog na ito, Muhammad, sabi niya, pinakawalan mo sila pero pinalalayas mo naman sila. Bakit? Sinabi ko ba sa iyo, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila ay pag pinakawalan ko ay malaya na sila? Wala naman akong sinabi, binigay ko ang gusto mo, napalayain ko sila sa kanilang pagkatali. Yan, malaya sila. At malayang-malaya sila ngayon. Kung aalis sila dito, walang makikialam sa kalat, walang mananakit. In this situation, hindi na siya dinilig ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abdullah Ubay bin Salul. Bakit hindi na dininig? Wala nang benefits eh. Kapag walang benefits, hindi bibigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa'yo ang iyong hinihiling. In this situation, hindi na ito dininig ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagalsa sa galit si Abdullah Ubay bin Salul, ngunit ang mga sahaba ay nakahambang sa kanya para patayin. So nakita ito ni Abdullah Ubay bin Salul, kahit na ikaw ay matapang na matapang, lalo na kung nagpapasikat ka lang, lugo-lugo siyang umalis dahil alam niya papatayin siya kapag hindi niya ginawang umalis sa lugar na iyon. So ang mga ito ay nagakot sila ng mga gamit within 3 days. Dala ang mga amba ng pinto nila, pinagbabasag yung mga amba, mga pinto, mga bintana, dala-dala nila, pinahirapan nila mga kamelyo talaga nila. Basta 3 days, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kunin nyo lahat na magawa nyo, makuha nyo. Alam ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, fortress, hindi mo madadala yon. Yung mga tanim nila sa labas, hindi mo madadala yan. Mga puno nila, hindi mo madadala yan. Yun lang sa kanila na yon. So, pinabayaan sila ng 3 araw ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay makapag-akot. After the 3 days, itinaboy na sila ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila ang mga unang ipokrito, ang mga Banu Qaynuqa, ang unang-unang itinaboy ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Madina na kung saan mayroong dating kasunduan na pinutol ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. So in this situation, nanaig na pagwagian ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Baitul of Qaynuqa. Hindi sila lumaban. Alam niyo mga kapatid ko sa pananampalataya, mahalaga na pag-aaralan natin ang sira. Marami ang mga Muslim na hindi napapagbigyan pag-aralan ng buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman pag binabastos na ang mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay naririnig nila ito, hindi man nila kaya may pagtanggol ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag ikaw ay alam mo ang sira o buhay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pagtatanggal mo napakagaan na pagtatanggol. Katulad dito, sasabihin, tingnan mo si Muhammad. Ang mga taong ito ay may kasunduan, tinrato niyang ganito. Tingnan mo ang trato niya. Pinalaya sila, mga bata, hindi naawa, matanda, babae, pinalaya sila. Pero kung alam mo ang dahilan, alam mo ang kwento, alam mo ang istorya, madali mo lang i-explain ito sa taong gustong manira kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para nang sa ganun ang reliyong dala niya ay maging lilitaw na masama din ang reliyon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kung
ang turing kay Prophet sallallahu alaihi wasallam ay masama. Pero kung maipagtatanggol mo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masasagot mo ng napakaliwanag, napakagaan, pati ang reliyon ng Allah subhanahu wa ta'ala ay madadamay na ito ay hindi masama, ito ay matuwid na reliyon. Istorya niya kay Zainab. Sino Zainab? Asawa ni Said ibn al-Harith ito. Sino ba si Said ibn al-Harith? Naging alipin niya na pinalaya niya. Tapos si Zainab, binigay pang maging asawa kay Said ibn al-Harith. Pagkatapos naging asawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba't nagkaganon? Sabi nila, kung alam mong istorya nila, may pagtatanggol mo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satanic verse. Satanic verse. Mayroong satanic verse na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagre-recite siya. Akala ng mga Quraysh, tama rin ang kanilang reliyon. Kaya nakisama na nagtira pa kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, reliyon ng Muslim, reliyon ng mga Quraysh, tama. Then pagkatapos binago bigla ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bigla niya binabrogated na walang bisa. Paano mo ngayon sasabihin? Invento lang ni Muhammad ang Islam. Kita mo nung sinabi niyang mali, binago niyang bigla, mali eh. Inimbento niya lang kasi ang reliyong ito. Paano mo ipagtatanggol? That's why, napakahalaga na alam natin ang buhay ng mahal na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganito ito kahalaga. Kayang-kaya nating ipagtanggol ang paninira kay Prophet sallallahu alaihi wasallam para hindi madamay ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil, pag hindi mo na ipagtanggol ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, may mga tao nakaririnig, madadamay din ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, dahil sa pag-aaral mo sa sira, sa buhay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, napakadali mong ipagtanggol ang mahal na Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially madamay sa pagtatanggol na ito para sa kabutihan ng relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lilitaw na ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala, madadamay na ito'y mabuti dahil mabuti ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil kung hindi mo ipagtanggol, masama lilitaw na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lilitaw na masama ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala. That's why mahalaga na napag-aaralan ng Muslim ang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At the last, dakuan pa natin yung invasion in Sawik. Kung bakit ito tinawag na Sawik invasion. Ito yung mga barley kasi. Barley ginagawang parang lugaw. Tawag doon Sawik no? Okay, mamaya alamin natin kung bakit tinawag ito ng Sawik invasion. Alam natin, ang mga Quraysh ay gustong-gustong magganti kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga Muslim at namanata na hindi maliligo hanggat hindi makaganti. At dito nagkaroon na naman ng kutsabaan ang mga Muslim, ang mga Quraysh at mga hipokrito na naman na dito sa Madina. Malapit sa Madina naman to, outside of Madina ang mga hipokritong ito. Nagkaroon dito ng kutsabaan. So nag-prepare dito si Abu Sufyan ng almost 200 katao para umatake sa Madina. Para umatake sa Madina. At ang mga espada nila, mga iba, pinagbibigyan pa ng laso ng kanilang mga espada, pinaghahasa ang kanilang mga espada, sila ay sasalakay sa Madina. But nung sila ay papunta na sa Madina, maliwanag pa. Kaya alam nila may scout eh. Madali silang matrace, may mga kampo ito sa labas, may nagroronda, may mga scout. Sabi na delikado tayo, sabi ni Abu Sufyan, dito muna tayo, punta tayo sa mga kakutsaba natin na meaning yung mga kutsaba nila, mga ipokrito ito, mga Hudyo, si Huyay. Huyay bin Akhtab. Huyay bin Akhtab. So, di ito mga kutsaba nila. Punta muna tayo sa mga kutsaba natin, mga kapartner natin. Doon muna tayo magpagabi bago tayo umatake. So, dahil ito'y kakutsaba, tinanggap sila. At pinaglingkuran, dinigay mga gusto nila. At nang dumalim na, nag-utos si Abu Sufyan na sa mga kanyang kasama na magronda. At pumunta sila sa lugar ng Uraid. May kampo doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. May nagbabantay na dalawa. Patayin niyo yung mga tao doon, sabi ni Abu Sufyan. Sunugin niyo ang kampo at mga tatilis doon. So pinuntaan ito ng mga kasamaan ni Abu Sufyan at ni-raid nga ito, pinatay yung dalawa, sinunog ang mga palmeras, winasak ang kampo. At ito yung nagbalik muli kay Abu Sufyan sa lugar ng mga hipokritong ito. In this situation, nakarating ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ay lumabas na Madina upang kumpurmain ang lugar ng Uraid kung ito ay winasak, sinunog nga at nakita nila na ito nga ay sinunog. So ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos, alamin kung sino ang gumawa. Hindi pa sila nalalayo, nandyan pa lang yan. So inalam na ang mga scout, ang mga Muslim, nagsikalat sa labas ng Madina. At kumuha sila ng mga report until finally nalaman nila si Abu Sufyan pala ang may kagagawan. At nandito siya sa lugar ng mga hipokrito. In this situation, nang malaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kumpirmado nandun sila sa lugar ng mga hipokrito, sumalakay sila. Ngunit bago makarating,
Meron din nagmamanman si Abu Sufyan sa labas, nakita niya mga Muslim at nagsabi kay Abu Sufyan na kung saan umatake ang mga Muslim sa lugar na ito. Kaya sila ay dagli-dagling, sumakay ng kanilang mga kamelyo, kabayo, at sila ay nagpatakbo upang takasan ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sila lalaban. So meaning hindi sila pumunta Madina talaga para makipaglaban, papatay lang pa traidor lang. Para bakit? Para makaligo na siguro sila dahil may panata silang hindi makakaligo eh. So that's why pupunta sila din sa Madina, 200 pa naman, hindi naman pala makikibakbakan. Ang kanila magiging punteriya, ito katulad nito, nag-trader lang, nakapatay sila ng Muslim, sunugin, makaganti lang. Para ano? Para siguro ayos ng panata, pwede na tayong maligo. Kasi kung gusto nila lumaban, ito na naman ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumating na naman sila. Bakit hindi sila lumaban? Bakit kinuha nilang tumakbo ng tumakbo, tumakas ng tumakas, at umiwas ng umiwas? Of course, kinapunan din sila ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala. In this situation, dahil ang takbo ng kanilang mga kamelyo, kabayo ay mababagal dahil sa mga barling ginawang lugaw. Ito yung tinatawag na sawik. Sawik. So ang ginawa nila Abu Sufyan para makatakbo ng matuling, mga sakyan na makatakas, pinagtatapon nila ang mga sawik na ito, na barley ginawang lugaw. That's why, nung ito'y maitapon, naging magaan ang mga sakay nila, wala lang pasan ng mga sakay nilang mga ganitong mga lugaw na mabibigat, nakatakbo ng matulin ang mga sakay nila at hindi na ito nahabol ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why they call this sawik invasion. Pagsalakay sa sawik, meaning yung lugaw na ginawa nila, na tinapon nila sa daan yung mga barley na ito. But of course, sa kanilang pagtakas at pagtakbo nito, naramdaman nila Abu Sufyan na sila ay hindi nagwagi. Nakaganti, makaligo na. Pero hindi nila naramdaman na sila ay nakaganti dahil sila ay naduwag, sila ay tumakbo at tumakas. Hindi sila nasiyan sa kanilang misyon, bagkus ang Muslim pa rin ang panalo, bagamat may namatay, sa kanila pa rin ang kasiyahan at hindi sa mga Quraysh. Dahil pagbalik nila doon sa Makkah, ito ay malalaman at malalaman ng mga Quraysh. Paano nila ito ipaliliwanag sa mga Quraysh? Sila ay tumakbo, tumakas, napakalayo ng pinanggalingan nyo, punta kayo doon, pagkatapos pala, tatakbo lang pala kayo, nakakaya kayo. Kaya naman, sila pa rin ang nagiging talunan at bigo, pero pwede na silang makaligo dahil sila ay nakaganti na. So inshallah, pagpapatuloy natin sa susunod ang buhay ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah